nagmamadali ka, nag-aaral ka, nagmamadali ka. Meron kang negosyo, gusto mo, nagmamadali ka, no? Always the timing of God is the most wonderful time. Okay? Dahil pag hindi oras ng Diyos yan, makukuha mo, pero sakit ng ulo yan. Ecclesiastes chapter 8, verse number 6 on your King James Bible, anong sabi ng Word of God? Because to every purpose, there is a time and judgment, therefore the misery of man is great upon him. Tingnan mo ha, sa bawat panukala, sa bawat layunin, may oras o kapahanuhunan at may kahatulan. Ang tanong ko sa iyo, nagkasyota ka, kalooban ba ng Diyos? Nagkanegosyo ka, tamang panahon ba yan? Am I right? So sabi ng Diyos, everything should be according to God's timing, not my timing. Father, we ask you, teach us to wait on you. Teach us to choose to trust you. Whatever happens to our life, whatever is going on sa aming kalagitnaan, may pinagpipray kami. Dapat ang mindset namin, oras mo, panahon mo, judgment mo, hindi panahon at judgment na meron kami. Salamat po sa inyo. Kausapin mo kami, pagtiwalaan mo kami, gabayan mo kami. Salamat po sa inyong kabutihan sa amin. Patuloy mo pong pagpalain ng bawat isa. In Christ name we pray. And all God's people say, please be seated. Thank you very much. Gusto ko hong maintindihan ninyo, in the waiting room of your life, okay? Lahat tayo may waiting room. Parang ito yun sa ospital, pag may manganganak, meron tinatawag na maternity room. Ando doon yung mga tao nag-iintay, nandun yung mga kamag-anak nag-iintay, kung anong iutos ng doktor, kung anong bibilin. Sa buhay natin, meron din tayo niyan. Nandoon tayo, meron tayong prayer request, meron tayong iniingi, meron tayong inaasahan sa Diyos. Pero ba't ang tagal? Pag nasa waiting room ka, ang tagal naman magbago ng asawa ko. Ang tagal ko namang ma-promote. Ang tagal kong makuha yung dapat makuha. Ang tagal naman dumating yung promotion. Ang tagal naman dumating yung sahod ko. Ang tagal naman. You can choose to panic, which is our natural response. Okay? Yan ang natural sa atin eh. Okay? Mainip, magalit, mainis. Tatlo ho yan ha. Maiinip ka. Lord, ang tagal. Ano ba nangyayari? Tapos pangalawa, maiinggit ka. Ba't ito? Hindi naman to matapat, hindi naman masunurin to. Wala namang Bible to. Tapos siya pa yung meron ng may gusto ako. Okay? At pagkatapos, maiinis ka. Lord, is there something in my life that is not right? In the waiting room of your life, anong ginagawa mo? Ano yung natural response? We tend to focus, okay, on what's going on around us. Lord, ang hirap na. Okay? Oh, hindi na nga kami maayos tapos aksidente pa tatay ko. Oh, tapos meron pa kaming kaguluhan din eh. Tapos yung kapitbahay namin. You know what is happening in your life? We let yung circumstances na meron tayo convince us there is no reason for us to wait patiently. Pangunahan mo na. Wala nang dahilan para maging papayapa ka, na magtiwala ka, na ikaw ay umasa pa. Pinabayaan ka na ng Diyos. Is this what we would like to have? Ito ba yung gusto mo ipamana sa anak mo? Anak, kinalimutan na tayo ng Panginoon. Ang tagal na natin na hinihintay ito. Tapos nawala pa, tapos nasunog pa, tapos nagka-problema pa. You know what I'm saying? Anong ginagawa mo while you're waiting for the blessing that you want in life? Tatlohong bagay yan, ha? The Lord may say yes. Amen. The Lord may say no. Okay? Kasi kasasama mo. And the Lord may say not yet. Okay? Do sa yes, walang problema. Doon sa no at not yet, doon tayo nakakaproblema. Lord, bakit naman hindi? You know why? Kasi baka mamaya gusto mong pagpalain ka tapos ikayayabang mo lang. Ipaghahambog mo, ano ha? Ang tagal ko na. You see, katulad nung kausap ko ni Sam niya, Pastor, alam mo, may kasama kami dito. Sinasabi saan, ako department head na, ikaw nandiyan ka pa rin. Oh, ano nangyari? Dinatanggal siya. Bakit? Kasi siya yung inimbestigan sa Senado, sila yung pastillas gang. Sabi ko, buti nakinig ka, buti hindi ka nagmadali. Ay hindi ho, andito lang po ako. That's good. Oh. Kasi, sabi ko sa kanya, huwag kayo magmamadali. The love of money is the root of all evil. Lalo na sa inyo, nasa Bureau of Immigration kayo. Okay? Lahat pwede. Oh. Kita mo na privileged speech kayo. Kanya nga ho nakikiusap kami sa inyo. So, I cannot do anything, but we have to pray. Okay? We have to pray. Okay? Dala po namin ang lahat ng dokumento. Listen. Dumating ka na ba sa punto ng puso mo that there is no reason to wait patiently? Ipagpapalit mo yung God's best sa what is just good for you right now? Am I right?
what is good for you is not God's best. Matalaga ko sinasabi sa inyo, huwag nyo nga hayaan mga kapatid, na ang issue mo pa rin, ang tagal mo ng mananampalataya, ang tagal mo ng Kristiyano, ang issue mo pa rin is between worst and bad. No, it's not. Matatag ka na eh. Hindi rin dapat yung between good, better and bad. No, good and better. No. Bad or good. No. Dapat ang issue sa iyo, is this the best use of my time, my talent, and my treasure? Is this the best attitude that I should have? Dapat nagle-level up ka na. Hindi na ikaw yung dati pa rin, na yun pa rin ang issue mo. Hindi ka ba lumago? Hindi ka ba tumatag? Hindi ka ba natuto? Okay? Alam mo, pag hindi tayo natuto sa pinagdadaanan natin, paulit-ulit yan. Paulit-ulit yan. I would like to be honest with you, okay? The problems, the pain, and the suffering na meron tayo sa ating buhay, maraming dahilan yan. Minsan tayo nagdala kasi we have poor decisions. Nagmadali tayo. Okay? Nagmadali ka. Nagmadali ka magkabahay, wala naman pa ng pambayad. Nagmadali ka magkakotse, wala naman rin pa ng pambayad. Nagmadali ka mag-asawa, tapos yun na pangasawa mo, mamayang konti, sabi mo, bigay ni Taning to. Bigay ni Taning, ikaw ang sumagot yan. Ikaw nang ligaw dyan. Okay? Madalas we presume the future, we would like to buy things we cannot afford. Okay? Mamayang konti, mapapansin mo, baong ka na sa utang. Eventually, yung bagay na meron ka, yung bagay na pinagkaloob niyo, mawawala. Magsasanla ka na ng lupa, magsasanla ka na ng alahas, magsasanla ka ng gamit. Kasi you would like to have magandang buhay. Mali. Tapos mamayang konti, pagka bumalagsak ka, sasabihin mo, Lord, why did you let me lose this thing? Bakit nawalan ako ng ito? We blame God. Sino ba mali? Am I right? Bakit ka nagkaroon ng problema, Ian? Ba't ka nagkaroon ng problema, Bernan? Ba't ka nagkasakit? Ba't ka inatake? Bakit ka nagkaroon ng ganyang problema? Why? You see? What happened? Okay? Failing to acknowledge yung part natin sa problemang meron tayo will result to the same mistakes kasi hindi tayo natututo. Kakantahan ka na ayan ka na naman. Okay? Hindi na natuto. Tama? Diyan ka na napahiya. Diyan ka na nagkaroon ng kukulangan ng pera. Diyan ka na nakipag-away. Diyan ka na nagkaroon ng suliraning matindi. Uulitin mo na naman. Tapos isisihin mo ang Diyos. Mali. Mali. God gave you time. God gave you, energy. God gave you talent. God gave you treasure. Are you using that for God? Pinapagamit mo ba? At dapat dumating ka sa punto na hindi ka yung barely minimum lang. Sabi lang nag-offering ako. No. Pag tinignan mo yung offering na meron ako, I'm not giving because I am forced to. No. I choose that. Bakit? Kasi hindi ko kayang harapin ng future pag hindi ako pinansin ng Diyos. Nagpapapansin ako sa Kanya. Okay? In fact, pag pinag-uusapan natin, ikaw, pag nagbigay ka ng tithes, pabigat na sa'yo yan. Nagbigay ka ng misyon, pabigat na sa'yo yan. Pag meron ka pang offering, pabigat na sa'yo yan. I'm giving 60% of my money back to God since 1991. And I'm giving 6 months of my support back to God. But hindi ako nahirapan. Kasi prior to that, 1996, when I became a pastor, yung support ko, binibigay ko nga kay Pastor Fajardo 96, 97, 98, 99. Hindi ko inintindihan. Bakit sabi ko, Lord, you will support me because I'm taking care of my pastor. You see? Pinabayaan ba ako ng Diyos? Hindi. Sacrifice na yun Yung magbigay ka ng 10%, mabigat yun tama? Ito 60%. Ito 6 months. Nahirapan ba ako? Sa una. I like to be honest. Pero nung masanay na ako, Lord, salamat po. Bukas makikipagkita kami. Buti, tinik ako ni Ma'am Reimer. Sabi niya, Pastor, 8 o'clock, meron tayo. Sige, 8 o'clock, I'll be there. Tapos nilagay niya ito. Sige, I'll do the best that I can. Then I have to go to Pastor kasi I have a gift for him. Bakit? May nagbigay sa akin ng isang bag. Di bibigyan ko rin siya ng bag. You see? I would like him to have what I have. I'd like him to enjoy what I enjoy. You see? Nakikinabang pa ba ako sa kanya personally ngayon? Hindi na. You see, 28 years na akong pastor dito Pero yung itininim niya sa akin, pinakikinabangan ko pa. And that I should be thankful. Ang tanong ko sa iyo, natuto ka ba? Okay? Natuto ba tayo? Can I just tell this to you? Instead of panicking, why don't you choose to trust God? Lord,
Kesa mamroblema ako, kesa sumamamukha ako, kesa magtampo ko, magtitiwala ako sa iyo. Am I right? This is the best option. Okay? Now, two things that you have to remember when you want to choose to trust God. Okay? Number one, God is never in a hurry. Hindi nagmamadali ang Diyos. Ikaw ang nagmamadali. Okay? Number two, God is never late. God's timing is always perfect. Okay? Can you say the first one? Basahin mo nga yung unang-una. God is never in a hurry. Come on, everybody say it. I want to, everybody, only the ladies. Come on, everybody say it. How about the men? All together now. Next, what is that? God is never late. Say it, all the ladies. God's timing, come on. All the men, come on, everybody. Lahat po tayo, God's is never late. God's timing is always perfect. Naniniwala ka dyan? Ba't nagmamadali ka? Ba't naiinip ka? Ba't naiinggit ka? Ba't naiinis ka? Tama? Ano ba naman yan? Tagal-tagal ko na, tapos modest nga ako, wala pang syota. Ito naman, nakalabas na lahat, parang wala nang moral. Tapos siya pa yung, huwag mong kainggitan yun. Huwag mong kainggitan yun. Am I right? Huwag mong kainggitan yan. What happens in those times when it appears that God is late? Okay? Ano mangyayari pag tingin mo, perception mo, mindset mo, late ang Diyos? Okay? Simple lang ang tinatanong ko, Lord, are you getting me for a miracle? Are you making me ready for a miracle? Kasi mas nagtatagal yan, ito yan ha, mas nagtatagal yan, God will always make it sure that you will always have the best. Okay? Eh pag nagmadali ka, hindi uubra. In many aspects of your life, in my life, the business decision to your closest relationship, timing can make all the difference. Okay? Huwag kang makikipag-unahan. Okay? And I would like to say, mga kapatid, okay? I don't believe in competition. You know why? I always tell my friend, you can never be me. And I don't want to be you. Makikipag-compete ka. You can never be me. Why? Ako lang mag-isa to. I can never be you kasi ikaw lang yan eh. Pangalawa, I don't want to be you. I want to be like Jesus. Tama? I want to be like Jesus, not you, not any person, but Jesus. Bakit? Christ-likeness. Kanya sa ministry, walang inggitan. Walang silipan. Oh, papasikat lang yan. Mawawala rin yan. Matutuwa kang may nawala. Matutuwa kang hindi nagpatuloy. Natutuwa kang hindi sila nagpasakop sa Panginoon. Yun ang kasiyahan mo. Am I right? Dapat makita natin, mga kapatid, that we are here, tapos makikita natin that, tignan mo ha, you can tell all about the church. Not the way people join their church, but how people leave the church. Okay? Bakit umalis? Chinismis eh. Bakit? Yung chismis naging assumption. Yung assumption naging hearsay. Yung hearsay naging kasinungalingan. Yung lies naging slander. Am I right? Nasisiyan kang may sinisiraan ka? Nasisiyan kang meron kang tinitira? Nasisiyan kang meron kang chinichismis? Is that a maturity? Ano sabi mo? Eh, asarin ko na lang total, di ko naman nakuha yung gusto ko. Damay-damay lang. Hindi ka ba dapat matuwa ng ibang tao pinagpapala at ikaw ay mag-iintay lang? Tatanda mo to. Pag nag-iintay ka at hindi pa binibigyan ng Diyos yung blessing mo at may nakita ka kapatid mo na nagkaroon ng blessing, listen, pag dumating yun sa'yo, bago sa kanya luma. Am I right? Yung sa'yo latest, yung sa kanya outdated na. Are you following me? Kanya mas maganda na mag-intay sa Diyos. Are you following me? Huwag magmamadali. Timing can make all difference. Okay? A lot of people left me. Why? I'm wrong.
Ako mali, tama sila. Are you following me? I cannot blame them. Pero kung ikaw, may nawala dahil sa'yo kasi chinismis mo, siniraan mo, inirapan mo, instead na encourage mo, binungangaan mo, ininsulto mo, hindi ka rin magtatagal, mawawala ka rin. Ako lang ang mataga rito, ako lang ang magaling, ako lang matatag. Is that the way you play games? Listen, no competition. Why? I told you, I don't want to be you, you can never be me. Bakit? Because everyone has a unique portion in God. Tama? Imbis na ba't bumalik ka pa? Buti na buhay ka. Magpasalamat ka na lang. How many times I told you? Nung si James lumapit sa akin, tinext ako, Pastor. Si James po ito. Alam ko, kilala kita. Pwede po bang bumalik? Bakit? Hindi. Kasi po, malaki po kasalanan kong ginawa sa inyo. Anong kasalanan mo? Di ba po may ginawa po akong mali sa inyo? Kailan? Di ba po? Tinanong ko siya, di ba nag-pray ka? Opo. Bigyan ng tawad? Opo. O ba't pinakailangan ulit-ulitin mo? Tinabunan na ng dugo ni Kristo yun. Ano karapatan kong hulak-walokayan yan? Pwede ho akong bumalik? Bakit hindi? Kristiyano ka ba? Opo. Nagsisi ka? Opo. O sige, balik ka. Ikaw ba, Meljo, nung bumalik ka, pinungungaan kita? Hiniya kita sa bahay nung pumunta ka sa bahay? Saan tayo mo po? Sa sopa, tama? Ano sabi ko sa iyo? Ano sabi mo sa akin, Pastor, pwede ho bang bumalik? Sabi ko, sigurado ka. Opo. O ba't ka babalik? Kasi nakita ko po ito. Sige, balik ka. Sinabi ko ba sa iyo, bantayan nyo yan, ha? Baka mamaya, nagtatanim ng... No, I did not do that. Why? Umabalik na. Nagsimba na. Am I right? Iirapan mo pa. Timing. As a follower of Christ, it is critical for us to stay in tune to God's timing. Huwag kang magmamadali. Lord, is it time for me to say this or not? Is it time for me to caution this person? Is time for me to tell this person about this? Pinagpipray yan. Bilang tagasunod, bilang mananampalataya, bilang ligtas papunta sa langit. Tatanungin mo, Lord, tulungan mo po ako. Am I in tune to your timing? Every great accomplishment involves timing. Ang isang successful na basketball coach, okay? Sasabihin niya sa kanyang team, sige ha, ito play natin ha, ilabas mo. Paglabas mo rito, titignan mo rito, ikaw iikot dito, pupunta ka rito ha, tatimingan nyo ha, tatiming mo yung pasa, tapos pag nakita mo ng pinasa sa'yo at libre ka, then pasa mo! Are you me? Kanya, when I was young, I was asking God, Lord, sabi ni Pastor, mag-preach ka. Sabi ko, hindi ako marunong mag-preach eh. Magturo ka, ito gawin mo. Sabi ko, bago pa lang po ako. I want you to preach. Camp pa yung camp. Sa Cavite. Sabi ko, nakakaya ho, Thursday po ako darating. Galing ako sa trabaho. Sige lang, punta ka. So pinag-pray ko. Sabi ni Pastor, di sige. Ano makita ko, ang unang-unang prinsahe ko, okay, will God trust us with new souls if we're not taking good care of the persons that we want to the Lord? Okay? And then sabi niya, pampira, yan ang mensahe. Sabi ko, natuwa ho kayo? Oo, parang ang kulang kasi, no, ang ganda ng mensahe mo. I'll teach you more. Estudyante pa lang ako noon, kanya natutunan ko, wala akong ililihim kay Pastor. Sabi ko, Pastor, syota ako si Ellen, ha? Sinabi ko, para alam niya. Hindi niya makikita na, bakit close kayo? Ba't kayo magkakabay? Tapos pag nasa church, hindi kayo magkakabay. Kung kayo mag-alala, kay inuman ko ho dati yan. Ito ho kami. You see? So lahat ng hakbang namin, pinapaalam ko, Pastor, bakit? Kasi timing. I want great accomplishment and I want God timing. Ang maganda doon, dahil si Pastor ang kapartner ko, pinagpipray niya ako, kanya ina-update ko siya. Anong kukursong kukunin ko, anong level ko, anong struggle ko, bakit?
Because I want him to pray for me. And he prayed for me. You see? And every accomplishment that I have, bahagi siya dun. I ask him, Pastor, can I have a moment with you? Oh. And napaka-busy niya. Ano yun? Sabi ko, ito lang po, may papaano lang po ako sa inyo. Tatanong ko lang po. Bakit? Timing. Sa business, good timing in the market is so difficult. Kailangan, titin mo, kailan ka mag-hire, kailan ka mag-expand. It can mean everything. Halimbawa, yung kakanta. Halimbawa, Junin yung kakanta sa choir. Dito pala yung choir. Kakanta. Oh. Kayo mga kumakanta sa choir. Tama? Wala ka sa timing. Maganda yung kanta. Tama? Wala ka sa timing. It's either nauna ka, nahuli ka. Maganda yung kanta? Ayun me? Bakit gumaganda kanta? Nasa timing. Ba't maganda tugtugan? Nasa timing. Am I real? Bakit maganda lahat? Kasi nasa timing. Subukin mong kumanta nang wala sa timing. Tama? Nako po. Maganda mensahe. Hindi na-bless ang tao. Bakit? Ay, hindi siya. Hindi na nga maganda boses natin. Wala pa sa timing. Ang maganda, nasa timing na kahit hindi maganda boses. Timing. Our life is compared to surfing. Alam mo yon? Surfing? Hindi yung nagsasurf sa ano ha? Sa computer. No. I'm talking about surfing sa dagat. Okay? Wala kang makikitang surfer. In fact, this is one of my sports. Surfing. Mm-hmm. We love the waves. We love malalaking waves. Minsan nakasama namin si Preacher Dante po, dumayo pa kami ng Bicol, okay? Doon sa merong saan ba 'yun? Yung merong mga ano doon, waterways, kayo mga taga Bicol, di nyo alam? CWC. Oh. Andun kami. Talagang meron ka pang ano, ang sarap. Tapos dumadayo pa kami sa La Union. Okay? Pag nakakita kami ng magandang ano, sabi ni Jeff, Dad, punta tayo dito. Sige. Nagpaturo kami ng surfing, kailangan nakaganyan, tapos babalansi ka. Listen to this ha. Wala ka makitang surfer na magsabi, tara gumawa tayo ng alon. No! Tama? Ang Diyos ang gagawa ng alon. Are you following me? Matagal ko na sinasabi, pag ang Diyos ba gumawa ng alon, ang tanong ko sa iyo ito, kaya bang mag-surf? Do we have the skill to surf? Am I right? Kanya habang wala pa yung alon, ihahanda mo yung sarili mo, Lord, tulungan mo ako emotionally, physically, spiritually, mentally, prepared para pag may alon, sasakyan ko na lang. Are you following me? Hindi ka makakita ng surfer na magsabi, let us make some waves. No, surfer cannot create waves in the ocean. Only God can do that. Ang tanong ko, pag nagkaroon ng bakante sa trabaho, ng bagong business, ng magandang negosyo, ng opportunity, masasakyan mo ba? God will create the waves. Surfer, wait for the wave that God creates. Kanya habang nag-iintay ka, nagpapalakas ka. Nagiging prayerful ka. Prayerful, nagbabasa ng Bible, nagsisimba, nagso-soul winning, nagbabalik ng kaloob. Huwag mong titignan ng kaloob na parang ninanakawang ka. Sa akin ang tingin ko dyan, blessing. Bakit? Imagine, how can you explain? For 33 years, okay? I'm giving 60% and we're living for 40%. Year 2000, I gave 6 months of my support back to God. Do I look poor? Kanina, nung pumalis na ako doon sa meeting ko, sabi niya, boss, meron lang akong bibigay sa iyo. Ano yan? Tignan mo na lang. Di, inuwi ko sa bahay. Pag uwi ko, sabi ko, tignan mo nga yun nasa basket. Ano ba yan? Sabi niya, ito. Ay, nakita ni Jeff, Dad, do you know how much is this? Na. Hindi ko nga alam kung ano yan eh. Sabi niya, pakikita ko sa iyo. Sinerf niya. Dad, that is 29,000. 29,000?
Tinek ko yung nagbigay. Yung isang tropa ko na nagbigay, sabi ko, yung pinigyan ng ganyan. Sabi ko kay Ellen, ma, yung tinignan mo pala kanina, 29,000. Ha? Paano mo naman? Si Jeff, nung makita niya sa bahay. Tanong, do I need that? Hindi. Do I buy it? No. Why? I don't know. Kanina ko lang siya nakita. Second time lang kami nag-meet. Kanina pumunta sino pumunta sa bahay? Si Idoy. Meron bang ibaba? Sabi ni Ellen, Dad, no. Sabi ko, tanghali na, may meeting ako ng 2 o'clock. Okay. Sabi ko, Moring, ano ba yun, Moring? Ito, kailan lang ako, I cannot come kasi I have a meeting at 2 o'clock. Sharp. And these are government officials. And I need to deal with them and I need to talk to them and we need to discuss things kasi this means a lot. Okay? Then, bibigyan ka ng ganong regalo na 29,000. Parang gusto ko nang i-auction, pili niyo na po ito, kahit 28 na lang o 25. Hindi baling lugi na lang po. Will a person, a friend, give you something like that? Ngayon lang kayo nagkita. Ayun, me. Sabi ko kay El, nakala ko kung ano lang yan. Hindi mo iniintindi. Kaya pinatignan ko sa iyo eh. Eh si Jeff nung makita niya, Dad, do you know how much is this? Ay, Dad, ito presyo niya, no? Yan, ito yung brand niyan. Look. Why? I solved their problems kanina. I solved their problems. So this is what you should do. This is what you should say. This is how you will deal with this. Thank you, boss. Ha? At pag pinatawag kayo, ito lang sasabihin nyo. Ha? Ito lang sasabihin nyo. Opo, sir, opo. Okay? And I will use you para magamit natin to, para mapakita natin, will appeal to his emotion. Ito yung mangyayari dyan. Tanong ko sa iyo. Pag nagpunta ka sa La Union, hindi ka pupunta sa dagat nang walang alon. Nasa dagat ka, walang alon. Paano ka magsasurf walang alon? Most of the people in La Union will wait for the big waves. Kanya that means surfers who spend a lot of time waiting. Anong ginagawa na habang sila nagwe-wait? Nakatayo yan dyan, hawak-hawak yung kanilang surfing board. Tapos tinitingnan kung paano sila tatayo, kung paano gagawin. Hawak, at pag nakita lang meron ng alon, tsaka sila tatakbo, at tsaka sila maglalangoy, at tsaka sila magsusurf. Bakit? Kasi they cannot make waves. Pag may wave na binigay nyo sa'yo, are you ready? I always say, di ba? Halimbawa, 9 seconds, lamang ng isa kalaban. Tama? Sa inyo ang bola, ipapasa. Ang tanong ko sa iyo, nasa loob ka, sa iyo ba ibibigay ang bola? At pag sa iyo binili, may shoot mo ba? May shoot mo ba? O kagaya ka nung isa na, bila kasi. Tamo nangyari doon kay Murray. Yung sa Denver Nuggets, tama? Oh, pili mo lamang na yung kalaban, yung Lakers, tama? Biglang tumira ng 3 points yung Murray. Talo sila dahil pagtira ng ting! Talo! I ask you, Steve, sa iba ipapasa ang bola? Sean? Sometimes they might see a wave and let it go. Di natin nahabol yung alon. Bakit? It's not the right time. Okay? Then the surfer will just see the right wave. Babantay nila yan. Then start paddling, lalangoy yan, nakadapa doon sa surfing board niya, and then faster to cut away. Then they will ride the waves. And then go without way. Surfing looks easy. Parang ang dali niyan, ang sarap niyan, but it requires a lot of skill. The same is true with life. Madaling magka-blessing. Madaling ma-fruit. Pag nandun ka ba, kaya mo. Oh, nakapasa ka, Bani. Sinabi ko kay General Mao, kay General Eric Noble, kay General Bernie Banak nung Monday, okay? Kamit ko sila. Sabi ko,
Sabi, nagsasalita si Pastor Benny, itong si Bernardo, tay, bakit? Tay, ba't mo ako pinipigil? Boss ho ni Romy yung tinitira nyo. Boss mo ba yun? Pero naayos ko na yan. Hindi, alam din naman niya yan, okay? Sabi ko, General Noble, meron akong isang estudyante yung papasok ulit. Okay. Si Bunny Martinez. Good. Handa ba siya? Ibig sabihin, handa ba yun? Handa ka bang makahising? Handa ka bang magulpe? Sabi ko, Mau, General Mau, yung anak ni Romy, graduate last year. Sabi ni Bernie Banak, General Banak ng SWAT, sabi niya, top 2 yan! Ando doon ako. Sabi ko, yeah. Sabi ko, may bago kaming pasyente tuloy, estudyante. Magaling ba yon? Hindi ko alam, hindi hikain eh. Kasi anak nito, hikain eh. You see? Sabi ko, Romy, this is the group. Okay? This is the group that I want you to meet. Okay? Sabi ko, Major General, di ba magkatabi tayo nun sa MOA noon? Ayun nga, magkatabi pa tayo. Sabi ko, ikaw nang bahala kay Romy. Sige, kami nang bahala, Pastor. Kami nang bahala, You see? Ang tanong ko sa iyo, why would they listen to you? Sabi ko nga, Tol, salamat ha. Sabi ni Pastor Emerson, ikaw nga nagbitbit, ni-represent ka lang namin. No, dito na kayo. This is the inner circle. I want you to see this. I want you to see what is happening. And then it is for your eyes only, for your ears only. You don't let it be out. This is what we should do. Tanong ko sa iyo, Bunny, pagmamalaki ba kita? Dapat. Dahil may biyaya ka ng Diyos. Okay? Kung paano pinagmamalaki ko kay General Noble na PNPA head, okay? Mau-aplas ka na bati si General Bernie Banak, okay? Na may papasok. Sabi ko, Baptist yan. Kristiyano yan. Okay? Hindi ko lang alam kung magiging top 2. Palakay ko top 1. Hindi ka pwede mo ba? Am I right? No, kidding aside, be the best. Okay? Tanong ko sa iyo ito. Pag nandun ka na, ready ka? Kung yung init lang, umaangal ka. Okay? Kung naulanan lang, iiyak ka. Doon mag-isa ka. Okay? Mag-isa ka doon. Okay? Nakasquat ka na, ang ulo mo nasa baba. Okay? Magdamag kang nakatiwarik. Okay? Yan na sinabi sa akin ni Romy nung nag-training siya. Yan din sinabi ni John Rapp sa akin at ni Dave Aquino when they were training. Okay? Iiyak ka doon at ang tanging pwede mo lang masamahan ang Panginoon. Okay? You have to develop your skill of timing. Hindi lahat makukuha mo immediately. Kanya sabi ni Ecclesiastes 8:6, because to every purpose, there is time. To every purpose, there is judgment. And therefore, the mystery of man is great upon him. There is a right time, there is a right way to do everything. Okay? Huwag magmamadali. You see, kanya nung tayo nagsimula nung 1987 sa school, hindi nagmadali si pastor. Ito lang gagawin natin, sige ho. Diyan lang, turo tayo, turo. Nagpalakas kami ng muscle. Okay? We know so little. I don't know how to teach. I'm a technical person. But through the years, I learned. Sabi ko nga sa mga ito, babalik daw si Boss Dison hanggang Tuesday. Bakit? Hindi nyo natapos, no? Sabi ko, challenge ko yan. Anong challenge yung binigay nyo? Pace test challenge. Pag wala akong mali, okay, boom ako sa susunod. Pag may mali ako, kukunin ko ulit yan. Bakit? 37 years na akong kumukuha niyan. Di nagtataka sila, ba tapos na ako agad? Pag balik-balik na rin mo yung sagot dyan, alam ko pa rin. Bakit? Hindi naman yun eh. Kanya lang binan na ngayon, kanya hindi nyo yung magagamit. Pero kahit anong gawin mo, I know the system, I know everything why. Hindi lang binasa kung di ikinapit. Okay? There is a time.
There is a rhythm to life. Learning to do the right thing at the right time takes skills. Hindi mo kayang mag-isa yan. Kailangan mo ng Diyos. Kailangan mo ang salita ng Diyos. Kailangan mo ng mga prayer warriors mo. Kailangan mo yan. That skill is what we call walking in the Spirit. Lumalakad ka ayon sa Espiritu ng Diyos. So, hindi pwede rito yung inis, inip, at inggit. Hindi pwede rito yung galit at ngit-ngit. Kasi paano kikilos ang Holy Spirit? Nag-quench siya. Paano yung kilos ang Holy Spirit kung nag-grieve siya? Tama? Kasi galit ka, may ngit-ngit ka, lahat. O kaya may paninibugo ka, meron kang pagnanasa na hindi tama. How can the Holy Spirit work? Listen ha, the more you grow as a follower of Christ, the better you need to get walking in the Spirit. Listen, walang lihim na kasalanan. Hayag lahat yan sa Diyos. Kita ng Diyos, akala mo lang walang nakakita sa iyo. Akala mo lang walang karinig. Akala mo lang walang No! Alam ng Diyos yan, hayag yan. It's naked before God's eyes. Maniwala ka, pinalo na ako eh. Akala ko pwede kong ilihim eh. Oh. Kasi, ano sabi ng Psalm 139? Tingnan mo ha? Psalm 139. Tingnan mo pagkakasalansan ng salita ng Diyos din eh. Okay? Psalm 139. Tingnan mo sinabi ng Word of God. Okay? Tingnan mo sabi ng Panginoon ha? Oh. Verse number 1. Sinisiyasat mo ako at nakilala mo ako. Verse number 2. Nakita mo pag upo ko, pag tindig ko, naunawaan mo ang aking pag-isip sa malayo. Verse number 3, sinisiyasat mo yung landas ko, yung aking higaan, at alam mo, at kailan mo, ang lahat ng nilalakaran ko. Ang tanong ko sa iyo, kung alam ng Diyos ang lakad natin, does God has a reason to bless us? Does God have a reason to answer your prayer na ma-promote ka? Na makuha mo yung business? Ano sabi sa verse 4? Walang salita sa aking dila na hindi mo alam. Talastas mo ito ng buo. Alam mo yan. Sa verse number 5, ako'y ikinulong mo sa likuran, sa harapan at nilapag mo ang iyong kamay sa akin. Oh. Verse number 7, saan ako paparoon mula sa iyong espiritu? Saan ako pwedeng tumago mula sa iyong presensya? Am I right? Have you learned to walk according to the Spirit? When you're walking with the Spirit, listen to this ha, sometimes He will lead you fast, matulin. Sometimes, He will lead you to walk slowly. Kalma. Slowly lang. Huwag magmadali. Bakit? There is a time for everything. You can live trying to make your own waves. Gagawa ka na sarili mong alon, or you can learn to see and catch the waves that God is making all around you. Sinubo kong gumawa ng waves ko, pinalo ako ng Diyos. Sinubo kong makialam sa timing ng Diyos, pinalo ako ng Diyos. It's not worth it. It's not worth it. Okay? Makukuha mo, gusto mo, you may get what you want, but you're gonna lose what you have. Okay? Kung naalala mo yung sinabi sa Psalm 107, okay? Tingnan mo sabi ng Psalm 107. Okay? Nakuha nila yung gusto nila. Okay? Sabi rito sa verse number 4, at sila'y nagsilaboy sa ilang, sa uliling landas, sila'y hindi makasumpong ng bayang tahanan. Verse number 5, gutom at uhaw ang kalang kalaway ng lupaypay. Verse number 6, nang sila'y nagsidig sa Diyos, sa kanilang kababagan, niligtas sila sa kanilang kahirapan. Verse number 7, pinatnubayan sila sa araw na matuwid, upang sila magsiyaan sa tahanan. Okay? Verse number 9, sapagkat binigyan silang kasiyahan na kanilang bahik. Okay? Sila'y na ganyan. Verse number 11, ngunit sila'y naghimagsik laban sa altar ng Diyos at inamak ang kataas-taasan. Okay? Verse number 13, sila'y nagsidaing sa Panginoon at sila'y kinabagan. Okay?
He brought them out of darkness, verse number 14. Okay? Tapos dito sa dulon-dulo, okay? Verse number 19, okay? Nang magkaginag sila sa Panginoon, ang kalang kabagban, iligtas sila sa kanyang harapan. Verse number 20, sinugong salita, pinagaling sila, niligtas sa kapahamakan, okay? Pero pinaka-sinabi rin okay? Yung sinasabi dito na sila, nakuha nila, gusto nila, okay? Pero nawala ang meron sila. Okay? What is that? The grace and the mercy of God in them. Nakuha nila yung pagkain. Nakuha nila yung rangya. Gusto namin ng karne. Pero lahat sila namatay. Bakit? Hindi nila dapat kainin yun. Okay? The Lord sent them. The Lord gave them what they want. But they lose what they have. Are you ready to get what you want? But you will lose what you have. Huh? Huh? Dapat makita mo yan. Huwag mong hayaan makukuha mo yung gusto mo. Pero nawala ang biyaya ng Diyos sa'yo. Timing is everything. Timing is the most wonderful thing in life. Timing is one thing that we should dream of and say, Lord, tulungan mo po ako. We may get what we want, but we will lose what we have. Yun ho ang nakakalungkot. Yun ang nakakalungkot sa atin. Okay? Huwag mong hayaan na makukuha mo yung gusto mo. Tapos mawawala naman yung blessing mo. Dapat ang sentro mo, Panginoon. Dapat ang sentro mo, yung kalooban ng Diyos. Dapat ang sentro mo, yung tamang oras na meron ang Diyos sa atin. I have been there. I know how it feels na upakan ka ng Diyos. It's not worth it. It's not worth it. Huwag mong hayaang na-promote ka, nagkabahay ka, nagkasyota ka, nagkaasawa ka, na hindi pa oras ng Diyos. Because the Lord said, you may get what you want, but you will lose what you have. Let us all stand up. Lord, maraming salamat po. Tulungan mo po kami na maintindihan ang timing mula sa iyo. Tulungan mo po kami na maintindihan namin how it is to trust you. Tulungan po kami, Panginoon, na makita namin na ikaw ang may kontrol ng lahat. Help us that as we wait, we will make ourselves strong. Help us, Lord, that as we wait, we will make our life count. Lord, help us na magiging mas magaling kami kasi ikaw ang aming iniintay. Hindi kami maiinip, hindi kami maiinggit, hindi kami maiinis. We will wait for you. Hindi lahat pwede sa amin. While heads are bowed, eyes are closed, no one is looking around. Will you come at the altar and say, Lord, help me. Help me to wait for your timing. Help me to wait for what you want me to have. Dito po sa altar. God bless you.